Na, I love you. I love you ko. Nandiyan na yung love ko. Lagi kita napapanood. Oy, I love Isko, shout out, I love you too. Subscribe, I love you. Mga Rema at Repa, welcome sa Kwentuang Derechahan with Your Best Choice! Yay! Yan ang isa natutunan ko kay Yorme Isko. Tao ang dapat makinabang, hindi ang leader. Kaya ako, Yorme ako. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Together, We will make Manila great again! Manila! God first! Ngayon, kilalanin naman natin ang Yorme's Choice ng Distrito 2, ang mapagmahal ng Tondo, Robbie Bautista Ong. Ang Gigolo ng Tondo, Nico Evangelista. Ang Peace and Order ng Tondo, Romel Colonel Miranda. Ang Superman ng Tondo, Konsehal Awi Sia. Ang Adonis ng Tondo, Bolong C. Ang Bombero ng Tondo, Edward Tan. Mga Rema at Repa, welcome sa Kwentuang Derechahan with Your Best Choice! Yay! Kami ang mga batang Maynila ng Distrito 2 na makakasama nyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa kwentuhang may kwenta. Sino po ba si Romel Miranda? Ako po ay isang Taal na anak ng Tondo, particularly sa Manugit. Ako po ay anak ng isang bandera at jeepney driver. Bagamat lumaki po sa hirap, ay nakita ko po ang aking mga magulang na mapaglingkod po sa pamayanan. Dahil po sa nakita kong pagsusumikap ng aking mga magulang bilang panganay, ay nagtiyaga po tayo na maging responsabling anak. Nag-aaral at tapos at nakapagtrabaho po ng maayos. Ako po ay naging isang profesor bilang isang electrical engineering instructor. Naging department head din po ako later on. At habang nagtuturo po ako po ay nag-aral muli ng Master of Science in Electronics Engineering. At after 5 years, nagpasya po akong pumasok sa hanay ng kapulisan bilang isang opisyal. Commission po ako bilang isang tiniente sa Philippine National Police. At habang nasa police po ako, dahil lagi po kaming nakikipag-deal sa krimen, sa mga biktima. Nag-aral po ako ng pag-aabogasya at nakatapos naman po ako. Later on po, nakakuha po tayo ng isang scholarship sa Amerika upang mag-aral po ng Master of Laws. Sa kasulukuyan, ako po ay isang negosyante. At the same time, ako po ay head coach ng judo ng Adamson University. Bukod po doon, meron po ako isang martial arts school kung saan nagtuturo po ako sa mga bata, kababaihan at mga matatanda upang mag-aral po ng martial arts, ng exercises. Ako si Robbie Ong, 33 taong gulang, isa sa bata na tumatakbong konsehal sa aming distrito, sa Distrito 2 sa lungsod ng Maynila. Ako ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Centro Escolar University sa lungsod ng Maynila sa kursong management. At ngayon ako isang negosyante na nagnanais na makapagserbisyo sa inyo. Sa katunayan, meron ako sariling fire truck at ambulansya na ngayon pa lamang ay nagseserbisyo na, hindi lamang sa ating distrito kundi kung saan meron nangangailangan. Ako ay nakikiusap sa inyo kung sakaling mapagbibigyan niyo ako ng pagkakataon, ako'y magseserbisyo ng tapat at totoo para sa ating batang Maynila. Maraming salamat sa inyo. Manila, God first. Hello po, ako po pala si Nico Evangelista. 31 years old po, bunso ng Yorme's Choice. Apo po ko ng dating konsehal na si Antonio Evangelista, pero kung katawagin ng karamihan ay Anteva. Ako po isang atleta. Mabata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa sports. Habang nag-aaral po ako sa elementary at high school sa Ateneo de Manila University, parte po ako ng varsity sa golf. At dahil din po dito, naging parte din po ako ng national team at naging tunay po ito, sa tulong ng Diyos, na maging scholar ako sa koleyo sa Estados Unidos. Nagtapos ako ng kursong
business management. Pagkatapos graduate agad-agaran ako nag-isang professional atleta. Dahil po dito, nagkaroon ako ng mga connection. Naging medyo influencer ako kasi nagkaroon ako ng mga sponsorship sa ibang brands. Medyo umangat ang following sa social media. Kaya ginamit ko din to na platform para mas makilala ako, mas makilala ang sports ko. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, sa pamilyang ebangelista nandun talaga ang pagiging isang public servant. At nakikita ko yun sa lolo ko at sa tatay ko. Hindi ko pansin kahit di naman ako nakaupo, parang gusto ko na at nasa puso ko ang tumulong. Nung nakarang election nga, kasama ako umikot sa Distrito 2. Nakita ko kasi ang daming kabataan na paano ko kaya matutulungan itong mga ito, mga kabataan, paano ako makapag-inspire, paano ako magagamit ang connection ko sa sports para matulungan at ma-inspire ko sila. Kaya ayun, nandito ako ngayon, sumusubok, kaya't sa tulong ng Diyos at sa tulong po ninyo, kapag palarin po ako at ang buong Yormes Choice, alam ko pong matutulungan ko po ang mga kabataan magkaroon, mabalik ang mga ginawa ng aking lolo, kagaya ng mga scholarship at syempre sa tulong din ng sports, pabuti ang sports program, magkaroon ng ibang kahihiligan ang mga kabataan at baka ito rin ay maging tulay po nila sa magandang kinabukasan dahil pwede sila magkaroon ng magandang scholarship sa mga magagandang paaralan. Muli po, Nico Evangelista po, malambing po sa inyo na sana matulungan po ninyo. Maraming salamat po. Manila, God first. Linuot ni Edwardan. Ako po ni Edwardan na pinanganak namin ang Pantlanan sa Pananalita. Ngunit yan naman po hindi na makagustuhan ng aking magulang. Kaya ako'y pinakakawalan, niloloko, nung ako'y bata pa. Ngunit nanganak sa buhay na gusto magpaglingkod sa bayan. Kaya ako po bilang isang bumbero ng bayan at bumabalik para kakuntihan ng ikalawang distrito ng Maynila. Ako po ay nakatapos ng master degree sa public administration at doctorate of philosophy degree in development administration. Ito po'y pinilit ko makatapos para napatunayan sa tao na lihat lang ang aking kapagtanan na makatapos ng aking pag-aaral. Kaya ako po muna pagkatulog ko sa pagpunlat ng bagong aking karanasan pagbibigay ng servisyo at ako'y napahagi ng aking voluntaryo paglaban sa tulog at ilay bakang organisasyon na tumutulong sa kapakanan ng panlipunan. At dati po kung hinahangarin ay maglingkod na may itilat na walang tawang pagkakamaw para sa kabubuti ng ating lasakuan. Kaya ako po'y nandito muli at tulong ni Yorme sa bagong lipunan ng ating silat ng Manila. Manila, God first. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si John Christopher C. Mas kilala po sa tawag na Bolong C. Kasalukuyan po akong nasa ikalawang termino. 7 taon na po ng panunungkulan bilang isang punong barangay sa Barangay 213. Ako po ay isang batang antipolo. Kami po ay nasa real estate business ng aking mga kapatid and we are doing property management. Ang inyong lingkod po ay meron din pong konting transportation business. Ang aking ama po ay isang pastor kaya ang aking naging upbringing or ang aking panimula sa pagkakaroon or paghahangad ng serbisyo publiko ay nagsimula sa loob ng simbahan. Ako po ay namulat sa ministry works. I have been a youth pastor for 8 years. Yun nga po, noong 2018, nabigyan ng pagkakataon na manungkulan bilang isang punong barangay, bilang isang batang punong barangay. Nitong 2023 ay na-re-elect sa aking posisyon. Kaya po ang inyong lingkod ay naghahangad na makapaglingkod sa mas nakararami at nangangarap na mapagsilbihan ng ating distrito, maging ang kabuuan ng ating Maynila. Nayawa po ang Diyos at sa tulong po ninyo, tayo po ay mabibigyan ng pagkakataon. Huwag po nating kalimutang ibulong at pwedeng-pwede po nating isigaw. Bolong si po, maraming salamat po. Sino si Awi Sia? Si Awi Sia ay wala lang. Laki sa hirap at nagsumikap sa edad po na 28 years old. Ako po nahalal bilang punong barangay sa aming pong lugar sa Antonio Rivera noong 2007. At sa awa ng Diyos, ang inyong lingkod naman po nakatapos ang termino ko ng punong barangay at nagsubok na lumaban sa distrito natin, sa Distrito 2. At sa awa po naman ng Diyos at sa tulong ninyo, nakamit ko naman po ang aking tagumpay. Sa kasalukuyan, ako po ay nakakadalawang termino na sa tulong po ninyo at sa tulong ng Diyos. Hindi ko po inayahang mapahiya yung mga kalahi kong mahihirap dahil ako po yung hinugot sa lahing mahihirap. Sapagkat alam ko at naniniwala ako na ako na yung una o sample na pwede pala na manungkulan kahit anak mahirap ka. Basta gawin mo yung tama na may takot sa Diyos at ang puso na pagtulong sa ating mga mahihirap. Kaya po, sama-sama tayo na suportahan at tulungan ang Yormes Choice. Sa awa at sa tulong ng Diyos, makakatatlong termino tayo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.
Ang programa ko ay meron akong sariling fire truck at ambulansya na ngayon pa lamang ay nagseservisyo na. Hindi lamang sa aming distrito kundi kung saan meron nangangailangan. At nais ko rin sanang may balik yun na walang serbisyo. Pinamatay si Abel Biseo, yung Rescue 911. Dahil alam ko na malaking tulong sa aming distrito dahil sa aming distrito wala kaming ganun. Kumbaga kulang na nagamit sa ospital at kulang sa fire truck. Kaya ako sa sarili kong pera, sa abot ng aking mga kaya, kung ano man matutulong ko, tutulong ko sa tao. Lahat na po ituloy ang aking programa na katulad ng ginagawa ko ng panahon na ibalik muli yung mga batang may kapantanan sa pananalita at tulad ko na pinaoperahan natin upang magbigay natin ng isang magandang inabuhat at kanilang paglait. Hindi lamang po o nag-iitla namin may kapantanan sa pananalita. Marami kami mga batang Maynila na mayroong kapantanan sa pananalita. Gusto ko na ituloy muli yung mga batang na may kapantanan sa pinakatawalan, niloloko na mabigyan na magandang inabuatan. Ayan po libre na pinaopera natin sa mga batang may kapantanan. Hindi na po yun. Pati na po mga bunag. Totoo rin ituloy yung aking pagpapagpaporta na mabigyan nila ng nakawag na pag-aaral sa therapy kahit man lamang sa therapy ay meron nila hanap buhay para sa kanilang pamilya. At na lahat yung aking itolar na pipi na pinag-aaral ko noong panahon ay nakatakot na sa kanilang pag-aaral. At ngayon, lahat yung ituloy yung programa na yan. Dahil mga batang na may kapantanan, meron din sila karapatan mabuhay sa atin sa ibabaw ng mundo. Kaya yan na mga kapantanan na yan, ay hindi naman nila kagustuhan. Yan po yung pinaalok ng Panginoon Diyos, kaya totoo, ibigay ng todo, suporta muli para sa mga batang may kapantanan. At liit na lahat, yung mga nag-aaral, sa mamamaparalan, sa koleho, nilibigyan natin ng itolar ng mga estudyante na nangailangan na suporta sa ng mga magulang at tayo bilang isang halal ng bayan. Totoo ibigay paramdamin para maramdaman nila yung aking suporta sa kanila tamang pinag-aaral ang nagtagpatail sa koleho. At marami pang iba kaya sa programa na ibibigay ni Yorme Tito Moreno sa darating na panahon. At yan po ay tuloy-tuloy ang aking suporta sa programa sa Bagong Manila. Mabigyan po tayo ng pagkakataon bilang sa kasalukuyang isang leader ng komunidad. Gusto po nating palakasin ang mga komunidad through volunteerism sa ating programang volunteer sa distrito. Dahil ako po ay naglingkod bilang isang leader or youth pastor. Gusto rin natin ng youth empowerment. Isa po yan sa mga forte natin ng ilang panahon. At syempre, bilang isang lingkod bayan at punong barangay, gusto po natin na yung mga social services ng ating lungsod ay mas maramdaman ng ating mga kalugar. Gusto natin na mas mapagaang yung buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kadistrito natin sa Distrito 2. Bilang isang kandidato mula sa hanay ng barangayan, gusto natin na mapadama sa tao na alam natin ang ating kalalagayan. At syempre po, gusto nating matiyak na tayo ay magiging katulong at kaisa ng ating Yorme Isko Moreno sa pagsusulong ng mga programa, polisiya at proyektong talagang ramdam ng buong Maynila at makakapagpagaang sa kalalagayan ng buhay ng mga kapwa nating batang Maynila at higit sa lahat ng serbisyong bilis kilos. Maraming salamat po. Ang plano lang natin ay ituloy-tuloy po ang mga ginagawa natin pagtulong sa ating mga kababayan, lalo higit sa lahat yung mga basic services na inihingi ng tulong sa aking opisina kagaya ng mga financial assistance, medical assistance na agaran nating tinutugunan. At the same time, makakuha natin yung dating ginagawa namin ni Yorme Isko Moreno. Noong panahon ni Yorme Isko, ang mga lupa na tinitirikan ng mga bahay natin, binibili po ng syudad yun. Isa po ako sa naglalakad, nagkatrabaho, tumutulong. Ang mga lupa po natin na hindi kayang bayaran ng mga individual na tao, binabayaran ng syudad at pumapasok sa tinatawag natin expropriation at babayaran ng syudad at hulugan naman po ng ating mga residente. At tututukan natin yung health. Kasi ngayon, marami na akong nagre-report sa akin na humihingi rin ng tulong na ang ating mga hospital ngayon ang laboratory sa labas ginagawa. Kawawa po ng ating mga mahihirap na kababayan. Tututukan natin yan dahil alam naman natin na kaya nagpunta sa mga public hospital ang ating mga kababayan sapagkat at kadahilan ng wala silang panggastos. Kaya hindi po tayo papayag muli. Yun ang mga basic services na tututukan natin at ang mga tuloy-tuloy natin pagbibigay ng mga nebulizer, DP, wheelchair at marami pa pong iba. Basta kaya natin tulungan, tutulungan po natin sa ating Distrito 2. Magtiwala po kayo. Maraming salamat po.
Ang mga programa po o proyekto na gusto ko pong isulong sa Konseho ng Maynila ay tungkol po sa edukasyon, sa peace and order at sa livelihood ng mga tao. Unang-una po sa edukasyon, I think dapat po iangat po natin yung competitiveness ng ating po mga estudyante. Gawin po natin silang excellent student by providing also support in terms of their nutritional requirement, in terms dun sa infrastructure ng mga school, in terms dun sa educational resources, katulad po ng mga materyales na ginagamit po nila sa eskwelahan. I think dun po sa kung maiangat po natin ang kalidad po ng pag-aaral ng mga bata, yung pong success nila ay medyo maiangat po natin yung probability ng mga yon. Pangalawa po ay sa peace and order. Dapat po nating maiayos ang ating pong mga kalsada, dapat po nating maiayos ang mga kondisyon ng mga barangay pagdating po sa katahimikan at kaayusan. Kasama na po dyan yung kalinisan ng buong syudad. At pangatlo po ay sa kabuhayan. Ang Manila po ay kilala po na taga-provide po ng services. Diyan po gumagana ang mga negosyo in terms of services. So, bigyan natin sila ng kakayanan by giving them additional skills kung kulang. I-retool natin sila kung kailangan. At ano importante ay mabigyan po ng karagdagang oportunidad ng mga tao upang kumita at makapag-provide po sa kanilang mga pamilya. Habang umiikot ako sa ating distrito, nadidinig ko at kapag nalalaman din nila na ako'y apo ni Antonio Evangelista, madalas nilang sinasabi sila'y Andeva Scholar. At natanong ko ito sa aking lolo, sabi naman po niya nagkaroon siya ng mga scholar nung siya'y nakupo. Gusto ko po sana itong ibalik kasi ako'y naniniwala ang edukasyon para sa kabataan ay magiging tulay para sa ikagaganda ng kanilang kinabukasan. Susunod naman, syempre, para sa kabataan pa rin, bilang isang atleta, gusto kong pagtibayin ang sports program na meron sa ating distrito. Syempre, iba-ibang mga aktibidad din, kagaya ng mga arts, dancing, singing. Pero bilang isang atleta at bilang isang professional atleta, marami din akong kilala na mga sikat at magagaling na atleta sa ating bansa na pwede kong imbitahan para magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan. At syempre, pagpapagawa tayo ng mga sports program, sports clinic, para din mapagtibay at ma-improve ang kanilang skills when it comes to sports. Susunod naman, syempre, hindi naman magiging kabataan or walang magiging kabataan kundi dahil sa ating mga senior. Kagaya ng sinabi ko, habang umiikot ako sa ating distrito, paulit-ulit kong naririnig kung kulang sa medisina, yung health center natin, hindi natin alam kung meron ba bang pang-maintenance, kung meron bang vitamins. Alam naman po natin, nung nakaupo, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, punong-puno po ito. Kaya gusto po nating maibalik ang mga nawala at ang mga nararapat dapat para sa ating mga lolo't lola, para sa ating mga nanay at tatay. At hindi lang po ito, kailangan din nating mabilis kumilos. At kay Yorme at sa buong Yorme's Choice, maibabalik ang bilis kilos. Yun lang po, maraming salamat po. Sobrang galing ni Yorme at bilis kilos. Habang nilalabanan ng syudad ang pandemya, nakaisip pa na gumawa ng mga pabahay para sa ating mga kababayan na walang sariling bahay. Kaya Binondominium 1, Condominium 1, Condominium 2, base community. At marami pang iba. Ultimo ating hospital, pinalakas niya. Grabe yung... Pero may pandemic na po, naisip niya po yung gawin niyo. Yes, oo, talagang napakagaling at may puso sa pagsaserbisyo sa taong Hindi nagkamali ang Maynila. Hindi nagkamali ang taong bayan sa pagpili ni Yorme Isko Moreno. O ikaw naman, ano bang naisip mo? Ilan ang pinatay mo nung pandemic? Ang mga pinatay ko nung pandemic, Konsi. Ilang mga pinatay mo mga mikrobyo? Kagaya ng ginagamit mo kasi yung bombero mo pang Nag-misting kami nung panahon ng pandemic. Ako yung tipo ng tao na di mo ako basta-basta na mapapabilib eh. Pero kay Mayor, iba. Iba yung pagiging tatay niya sa lungsod ng Maynila. Iba yung ginagawa niya. 24/7, di natutulog yung tao, hindi umuwi sa pamilya niya para bantayan yung lungsod ng Tatlong Maynila. buwan. 3 months. Diba? Tatlong buwan din mo si Yorme. Tama, pare. Sa lahat ng sa buong Pilipinas, si Mayor Isko lang nakagawa ng ganun. Hindi lang yun. Walang mayor na gumawa ng ganun. Parang, walang tatat yan, wala lahat. Parang lockdown. Alam mo, ang narinig ko sa isang mga kwentuhan ng mga magagaling na mga leader na ang pandemya ay dumarating yan every 100 years. Sa kasaysayan.
Kaya susubok ang isang leader, ang kanyang pamumuno, ang galing, dedikasyon at puso sa kanyang nasasakupan, higit sa lahat pag pandemya. Isipin mo, tayo lang sa Maynila ang merong kompletong bakuna kontra sa pandemya. Pinaalala natin yun. Kung tayo yung mga barangay, tignan nyo, ano na yan. Tama ba? Sobrang daming oxygen, konsi, nagkalat. Ang kasarapan kay Alaw Yorme, na yun. pag sinabi niya, tinutupad niya. May isang salita. Kagaya ng sinabi niya sa isang interview niya nung report niya, mga lolo at lola, nanay at tatay, Pumanatag taga Maynila, pumanatag kayo. Walang magugutom sa Maynila. Kahit nga raw yung relos ng Maynila, isasanlaan niya para makakaya ng lungsod ng Maynila. Iyon ang tama dahil yun ang tatay ka. Tama. Lahat gagawin mo eh. Pero mga kasama, maalala nyo rin ba na syempre bukod dun sa mga food packs, ng mga ayuda na yon, meron ding cash assistance ang mga Manileño ng Tama, panahon na yun. tama. Diba? Kami yung nagdi-distribute niyan, yung distribution, yung financial assistance. No? Dahil nga palibasa, walang trabaho, bagsak ang ekonomiya, diba? Ika ni Yorme. Walang chicha, walang pizza. Ay, walang pizza, walang Walang chicha. trabaho, walang Tama. pizza, walang pizza, walang chicha. Siguro may nangyari sa barangay yan, nangyari sa barangay nyo, Nico. Diba? Yung mga ayuda na dumarating. Talagang bilis kilos na dumarating. Yung mga food pack nga, di ba? Sipin nyo, sa atin lang lungsod na meron tayong food packs, diba? Lama. Pero maano ko lang kayo na mabilisan. Kasi kanina, may nakasabi sa inyo eh. Yung hindi umuwi si Yorme ng 3 months. Kayo, ako, wala pa akong pamilya. Pero kayo, may mga anak na kayo. 3 months mong hindi makita ang anak mo sa loob ng pandemya. Gaano kahirap yun sa isang tatay? Ang sa tingin mo, Romel? Mahirap. Ako nga na nasa bahay na kasama ko ang pamilya ko eh. May takot na. Oo, lalo na nung napunta sa ospital ang kapatid ko, ang anak ko, na ilang araw, kasi kailangan silang i-isolate. Ilang araw lang silang malayo sa'yo, hindi ka na mapakali. Di lalo na yung experience ni Yorme na hindi siya makauwi dahil sa calling ng kanyang opisina. Mabigat yun eh. Alam mo ba na sa sobrang pagmamahal ni Yorme sa lungsod ng Maynila, hindi niya na inintindi ang health niya. Ilang beses siya na COVID. Oo nga. Siya mismo tinamaan. Mismo yun. Tinamaan siya ng COVID. So yung pagla-live niya, kung kahit madaling araw, di ba? Oo. Doon mo makikita na ang Maynila may gobyerno. Serbisyong-serbisyo talaga. Tama. Saka nawala yung mga loko-loko sa Maynila. Tama. Pero ba nawala, luminis ang Maynila. Ngayon napapansin ko, ang dumi. Lahat yung ginawa niya noong panahon ng pandemya. Imagine that. Kaya mga kasama, mag-agree ba kayo sa akin kapag sinabi ko na noong panahon ng pandemya, huwag na natin ilabas sa Pilipinas, kahit sa Pilipinas na lang, si Yorme yung pinakamagaling na nanungkulan. Totoo yun. Diba? Sobrang galing ni Yorme. Kaya ako, Yorme ako. Kay Yorme ako. Naging embodiment si Yorme nung kataga na where Manila goes, the country follows. Actually, no, lahat ng buong bansa nakatingin sa Pilipinas. Pag nanood ka ng balita araw-araw, anong ginagawa sa Maynila? Anong ginagawa sa Maynila? Lahat sila nakatingin, lahat sila bilib kay Yorme. Kaya pride natin yon. Lahat talaga nakaalit na tayo. Tama tayo. Bago natin ulit ang bagong Maynila. Tama. Huwag tayong Para pumayag. kay Yorme. Huwag tayong pumayag na nasasalahula ng Maynila. Siya sa alahula na nila Marilu. Yan rin si Marilu. Sino po yun? Si Bentong. Benta. Ikaw, Konsi, di ba kilala mo yun? Yun na. Si Bentot. Oo, kilala ko yun. Bentot. Lalala ko lang eh. So mga kasama, bakit si Yorme? Bakit si Yorme? Ako, kaya si Yorme ang gusto ko. Dahil bilang leader, tayo ang pinili ng taong bayan. Pero hindi lang tayo basta pinili ng taong bayan. Pinili rin tayo ng Diyos. Kaya tayo ay meron tayong pananagutan sa taong bayan at sa Diyos. Kaya bilang leader, isa ang dapat lagi nasa isip natin. Kung ano ang kapakinabangan ng ating pinakamahirap na constituent, hindi yung kapakinabangan ng leader. Yan ang isa natutunan ko kay Yorme Isko. Tao ang dapat makinabang, hindi ang leader. Kaya ako, Yorme ako. Tama. Para sa akin, siguro mas magandang itanong bakit hindi si Yorme. The track record speaks for itself kay Yorme. Nung panahon ng pandemya, naging pride siya ng Maynila. No, lahat tayo taas noo bilang isang Manileño. And naniniwala ako na majority ng mga batang Maynila na naghahangad na makabalik si Yorme ay excited sa kung ano pang mas gagawin niya this time around. Kaya Yorme tayo. Yorme ako. Ako, simple lang. Gas-gas ban, puro serbisyo. Pero totoo naman, pinasok natin pagsiservisyo. At nakita ko at ramdam ng buong Manileño na nung si Yorme at kayo, nako po, kasama si Yorme, tunay na may serbisyo ang Maynila. Ramdam natin na may gobyerno ang Maynila. Kaya, bakit pa ako hindi magyo-Yorme? Doon na ako sa alam ko may patunay, may pruweba
may patunay na nagserbisyo at may patunay na nagmamahal sa lungsod aking tinitiran. Kaya ako, Yorme din ako. Panahon ni Yorme, Konsi, di ba may mga Bakit si Yorme? Sa karanasan ko, ako sa universidad, napunta ako sa kapulisan. Ang mga quality ng mga totoong leader, mga karakteristik ng mga totoong leader, makikita natin kay Yorme. Number one, meron siyang vision talaga kung saan tayo dapat pumunta. Pangalawa, kung anong sinabi niya, ginawa niya. Meron siyang integrity na tinatawag. Hinihigitan niya pa, actually minsan. Nahihigitan niya pa. Totoo. Pangatlo, para sa akin, yung nakita ko sa kanya, meron siyang kababaang loob. Kasi yung mga leader talaga na nagpo-possess ng ganyang quality ng kababaang loob, parang sa tingin ng iba, para kang servant. But actually, you're setting the example on how to serve. And in that manner, you actually lead. You lead by showing people how to serve. And number one dyan, si Yorme. Yun. Ikaw, ako si Yorme. Bakit si Yorme? Sa lahat po ng naging mayor na nakita ko, iba talaga si Yorme. Iba talaga yung mga ginagawa ni Yorme. Tama. Konsi. Tama. Pati yung allowance ng mga polis, di ba? Binibigyan niya po ng allowance. Pero ngayon parang nawala yata eh. Actually, Nakakalungkot. ang kriminalidad sa Maynila noong panahon ni Isko Moreno, halos mag-zero. Takot sila kay Mayor, Konsi. Alam nila na pag may ginawa silang krimen, hahabulin sila ni Mayor eh. Ngayon, Wala, Ngayon, wag na. Number 1 tayo. number one. Sa pera unsafe. Oo naman ng mga kabataan at mga lolo't lola natin. Oo nga, yung mga bagong henerasyon na darating. Kung ganyan, patuloy na ang mamumuno sa lungsod natin ay ganyan ng ganyan, yung magiging anak, katakbo natin. Yung na magiging kawawa kasi mamanay nila yan. At magiging worse. Kaya panahon na. Kaya nga Yorme ako. Maidagdag ko lang kung bakit si Yorme. Kailangan natin ng leader na gagawa or hakbang ng extra mile para sa atin. Naalala niyo ba nung pandemic? Tumawid si Yorme ng kabilang bayan, hindi lang sa Maynila. Ba? Dahil may mga pasaway nung panahon na yon sa nagtutupad, Konsi, ba? At Sabong. mga taga-kabilang bayan. Ganon yung klase ng leadership ni Yorme. Ganon yung kailangan natin sa Maynila. Ang leader na who would take an extra mile sa kanyang masasakupan. Ito pinag-uusapan natin. Kahit na pangkaraniwang tao, ganito rin pag-uusapan eh. So, totoo yan. Ito rin ang mamumutawi sa kanilang bibig. Bakit? Itong mga pinag-uusapan natin, pagkapatunay lamang na nagawa lahat ni Yorme yan sa loob ng 3 taon. Yung Divisoria, Konsi ngayon. Nasa news yan. Oo. Isang araw. Bumalik. Napakadumi. Dumi. Bumalik yung mga... Baka naninira lang kayo ah. Hindi. Totoo yung So, sinasabi. di naninira yung news. Kung gano'n. Huwag yung nalinaw tayo. Kaya, magsama-sama tayo. Kaya nga, yan ang gusto ko marinig. Kailangan tama tayo. Talaga natin, Yorme. Tama. Tama tayo. Tama. Balik na, Yorme. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Ako. Ay, Hindi, ganun naman po talaga pag mga may edad na maaga nagigising. oo. Malapot na dugo. Malapot na po dugo, sabi ni Mayor. Okay. Eto! Ayaw mo na yung speech niya! Wala. Hindi may dala. May sinigang. May pamunggo to. May pamunggo. May ano pa? Isla. Bolong. Ano yung lolo mo? Kagan ka raw siya. Ito rin. Galit na galit ang pera. Sobra. Galit na galit ang pera. Konsi. Oo. 70 na yan. Kahit madaling araw, naghanap ng patay. Nagsasayaw yan. Bagets na bagets. Nagsasayaw eh. Yun lang ang nagsasayaw sa Oo, grupo. magaling si Mayoto. Antayin niyo ba yung kanta yan? Ay, My Way, kakanta to ng My Way, pabaliktad. Sample lang pare, My Way, Konti pabalik. lang, Konsi, konti lang. Sige na, wala mo lang. Hindi naman po totoo yung pagkamakanta ng My Way, namamatay Konsi. Alright. Maligtad ang... Ito, nagchichicks lang eh. Nagchichicks lang eh. Ikaw ulit nangahawa ko eh. Yari ka na!
Maraming salamat sa dalawang termino po na pagtitiwala ninyo sa akin. Umasa kayo na tayo po'y magsisilbi, may eleksyon man o walang eleksyon. Ako po ay nakikiusap din sa ating mga kadistrito na bumoto tayo ng bago nang masubukan natin sila at bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga bagong maglilingkod na ang mga kasama namin. At umasa kayo na kami ay pag tinulungan ninyo, 100% kaming tutulong kay Yorme Isko at kay Vice G na pagandahin at ibalik ang gloria, ningning o ganda. Sa mayor po, tulungan na natin si Isko Moreno makabalik. Ang pagtakbo po ni Yorme Isko Moreno ay hindi po para sa kanyang sarili, kundi para sa atin, higit sa lahat sa ating mga mahihirap na kababayan na napagkaitan na ng mga mararaming programa. At sa konsel naman po, bigyan yung pagkakataon yung mga kasama kong bago nang mabago naman ang distrito natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Unang Diyos, God first. Kaya po, mga kadistrito, sa mga taong naniniwala sa amin, ako po ay nakikiusap, bigyan nyo yung chance ang buong Yorme's Choice sa ating distrito. Kaya sa distrito natin, straight vote po tayo. Yorme's Choice. Maraming salamat po. Lalalawagan po ko muli sa ating mga distrito. Tama po tayo. At ibalik natin ang tunay na lumin ng ating silat ng Maynila. At lahat po ninyo, si Yorme, Isko Moreno, at si Atienza, at ang aming congressman, Carlo Lopez, at buong grupo ng Yorme Choice. At lahat ninyo, lahat yan ay makakalbaho para sa ating lahat. Kaya mabuhay ang lungsod ng Maynila, ang bagong Maynila, si Yorme, Isko Moreno. Maraming salamat po sa inyong lahat. Distrito 2, mga batang Maynila, alam ko po na excited kayo sa pagbabalik ni Yorme. At gayon din naman sa Yorme's Choice. Kaya po sana magdire-diretso po ito sa Mayo. Umabot hanggang sa inyong balota. Excited din po kami na paramdam sa inyo ang serbisyong bilis kilos na hatid ng Yorme's Choice sa pangunguna po ng aming Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Manila, God first. Unang-una, gusto ko lang po magpasalamat sa Diyos kasi nabigyan ako ng oportunidad na makapagsalita sa inyo ngayon po. At syempre po, salamat din sa Diyos, napabilang po ako sa Yorme's Choice. Sa totoo po, sa karamihan po na nasa Yorme's Choice ay mga idolo ko sa pagsiservisyo. Kaya po, makakaasa po kayo na kahit ako po'y bunso, kahit ako po'y nakababata, handang-handa na po akong magserbisyo at kumilos ng bilis. Kagaya po ni Yorme Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza at Congressman Carlo Lopez. Totoo po, kami po at karamihan po na tumatakbo dito mga first timer po. At alam naman po natin, nagsimula po ang mga nakaupo ngayon sa pagiging first timer. Malay nyo po, maging kagaya din po kami nila Awi Sia at ni Edward Tan. May ibubuga, may gagawin. At baka kasama ang Yorme's Choice, mas mapaganda pa po namin ang takbo ng lungsod ng Maynila. Balik po natin ang bilis kilos at makakaasa po kayo sa Yorme's Choice, hindi po namin kayo iiwan. Manila, God first. Mga kababayan ko sa Maynila, mga anak ng Tondo. Ang Maynila po ay ang pangunahing lungsod ng ating bansa. At ito po ay nangangailangan ng isang magaling, may vision at talagang gumagawa at umaaksyon na mayor na pangunahing lungsod ng ating bansa. Marami pong proyekto na dapat gawin. Marami pong problema na dapat solusyonan. Importante po na ang inyo pong mga ihahalal ay mga may kaalaman, may karanasan at talaga pong mayroong tamang kalooban si Yorme Isko Moreno. At kasama po ang ating pong Vice Mayor na si Chi Atienza, Congressman sa ating distrito na si Congressman Carlo Lopez. Importante po na pagbigay po tayo ng magandang serbisyo sa ating pong mga kababayan. At ito po ay nakikita po namin ng malinaw na malinaw sa pamumuno po ng ating pong Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po sa inyo. Manila, God first. Mga kababayan ko sa Distrito 2, ako si Robio, ngayon nakikiusap at kumakatok sa inyong mga puso na baka sakaling pwede nyo ako mabigyan ng pagkakataon. At kung bibigyan nyo ako ng pagkakataon na tinitiyak ko, hindi ko sasayangin yun. At ako'y magtatrabaho at magseservisyo ng maayos at tapat. At yung mga loko-loko sa Gedli, ako na bahala dyan. Kaya steady lang kayo dyan. Pag pumasok si Kuya Robby mapagmahal, magkakaroon din sila ng tamang gobyerno. Kaya sa Distrito 2, straight Yorme's Choice. Magkaisa po tayo! Mga batang Maynila, Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kasama si Chi Atienza. At pagmamali ng congressman, Carlo Lopez. At ang buong Yorme's Choice mula sa Distrito 2. Together, we will make Manila great again! Manila! God first! I love Isko! Andiyan na yung love ko!
Lagi kita napapanood. Oy, I love Isko, shout out, I love you too. Subscribe, I love you.